Akala nila may subtitles pero pag start ng movie wala palang subtitles, no? Ang ending, no, ang ending siya, naintindihan yung movie, yung deaf, no, yung friend niya na deaf, no, 2 oras na nood na hindi naintindihan ang dialogue, no? Hello mga stories! Welcome back sa isa ng mga random reaction show dito sa ating channel Mike Stories. Ako pala si Mikey at ngayon pag-uusapan ito ay isang concerned citizen, no? Ito yung sinasabi dito, no, na may kumakalat ng mga posts, no, ngayon na sobrang simple ng request, no, at concern na rin, no. Pero ang bigat ng impact, no, ay lalagyan daw ng gusto niya daw ang nag-request itong concerned citizen na ito na lagyan daw ng subtitles ng mga, yung mga regular rules. Kasi sa mga sinihan, no? Yung mga movie screening sa mga sinihan sa Pilipinas. Okay. So, ayon sa dito, no? Ayon sa FB post na nag-viral, galing ito sa Radar PH. Sabi nyo yung nag-post, no? May deep siyang friend. Sobrang excited sila manood ng bagong Spider-Man movie. Okay. So, related to sa yung Spider-Man brand new there at nag-open locally noong July 29. So, showing na ngayon sa cinemas, nationwide. At inaya niya ng ilang beses kasi gusto niya talaga nila mapanood together. Okay? Akala nila may subtitles pero pag start ng movie wala palang subtitles, no? Ang ending, no, ending siya, naintindihan yung movie, yung deaf, no, yung friend niya na deaf, no, 2 oras na nood na hindi naintindihan ang dialogue, no? Hindi nakasabay sa reactions ng crowd, hindi ma-enjoy yung experience, no? Sabi niya, hindi lang daw para sa friend niya ito, kundi para sa lahat ng deaf to hard of hearing, okay, hard of hearing, na gusto lang ma-enjoy ng sine tulad ng iba. Tapos, sa dumami ng comments na hindi lang daw PWD ang nakikinabang. Pari raw yung mga hindi na keep up na mabilis na minsan pabulong ng dialogue, di ba? May mga na-mention pa na sa Singapore at Malaysia na may subtitles na daw yung screenings nila. At may note din, no, mga stories, may ibang cinemas na may special screenings na for deaf and blind, no? Pero gusto ng original poster na sana pati regular screenings may subtitles para hindi na kailangan maghintay at hindi sila mag-separate. Okay? Okay, so malinaw yung request, no, gawing accessible yung sinihan, no? Hindi yung once in a while lang, no? Hindi yung special schedule lang, kundi magkaroon din tayo ng kumbaga option as a regular screenings, no? Ngayon, ito yung ating reaction, no? Unang-una, no, mga stories, hindi ito pagiging maarte, no? Okay, baka sabihin nyo, arte naman, Mikey, movie lang naman, ganito, ganyan. Well, mga stories, lang to kailangan namin as isa accessibility ito, okay? Kung deaf ka o hard of hearing ka, well, katulad ko, no, ang subtitles hindi decoration, okay? Hindi siya nice to have para sa iyo, no? Siya yung way para maintindihan mo yung pelikula. Yun gusto kong mangyari. Imagine mo na nagbabayad ka ng ticket, pipila ka o upo ka na in just 2 hours, no? Pero kung pinakita, importanteng part, no? Yung dialogue na nagdadala ng story, no? Wala para sa iyo. Para kang bumili ng libro ng kalahati blanco. Parang ganun yung dating sa akin. Kumbaga, bumili ka, tapos yung part na yun, hindi siya yung wow factor yung katulad ng iba, ganyan. At mas masakit dito, mga stories, yung sinihan hindi lang watching, shared, hindi lang watching to, kundi shared experience ito. Okay? Yung sabay kayo tumawa, sabay kayo mag-react, sabay kayo magulat kapag may kasama kang hindi nakakasabay, well, mga stories na talagang ramdam mo yung unfairness, di ba? Hindi dahil soft ka, ito ay isang katotohanan, okay? At saka, pangalawa, yung sinasabi ng iba na may special screenings for deaf and blind, well, that's a good move yan, okay? Pero hindi ito kasing sapat, okay?
Bakit? Kasi parang sinasabi mo na okay, nandito na yung parang ito yung slot para sa inyo. Dito lang kayo. Paano yung mga hindi tugma sa schedules nila? Paano kung gusto nila manood kasama pamilya o barkada ng iba na free time, di ba? Paano kung gusto nila manood opening day tulad ng lahat? Kasi ang issue kasi dito accessibility na parang appointment system lang yan eh. Hindi tunay na inclusion eh. Ito ay isang option lang. Option dapat siya na normal life, no? Hindi ito parang yung tinitingin nyo na inaakala nyo na special event lang to. At saka ito, pangatlo, kung may bansa na kaya maglagay ng subtitles sa cinema screenings, no? Well, sana kayo rin dito, no? Hindi ito, sinasabi nila nga, science anyway. Kasi totoo issue kadalasan dito, mga stories, ayaw nila ng ibang viewers, iba naman, takot na mag-negative feedback. Siyempre, no, gastos at logistics, no? Pero kung titignan mo, no, ang daming ginastusan ng cinemas, like yung premium seats, laser projection, sound upgrades, 3D, IMAX, director's lab. So, kanya-kanya nila mag-invest ng premium experience, no? Kaya nila mag-invest sa basic accessibility. So, ito, ito na yung iba, sinasabi dito, yung, sinasabi na, bakit? Kasi, baka i-distract lang yung subtitles na yun kasi nakaka-distract yan. Okay, fair. Naiintindihan ko yun. Yung mga tao ayun kasi magtingin daw nila sa baba o nababawasan nilang immersion. Naiintindihan ko yun. May mga part na ayaw nila. Okay. Pero ang problema kasi dito mga stories, ginagamit yan sa iba as reason para zero subtitles. No? Yung iba, reason sinasabi nila, ginagamit yung reason na para zero subtitles. Medyo hindi ganun eh, okay? Kasi ang tamang sagot dito ay distracting at saka choice yan, hindi wala lang na lang, di ba? Kung if ever na ayaw mo ng subtitles, okay, pero kung kailangan ng iba, dapat may option. Di ba? At saka ito, pinaka-practical na solution kasi dito, mga stories, no? Ito ay, kailangan ng scheduled open caption screenings. Kumbaga, for example, isang, kailangan itong date na to, may caption na to, ganyan, di ba? Meaning may certain schedule per day o per week na caption yung screening. Malinaw sa booking size, poster, sa mga ticket counter, no? Na may ilalagay na open caption o subtitled screening, di ba? For example, ito. Halimbawa, ito, ganito na 1 to 2 screenings per day for blockbuster releases. For example, 1 p.m. yung screening time niyan na may subtitles. Tapos 4 p.m. 4 p.m. naman yung wala. Tapos 6 p.m. naman meron, ganito. Same din yun. Yun yung tinutukoy dyan. Or every weekend na may specific time slot, no? Diyan papasok yung fairness, no? Hindi mo pinipilit lahat manood na may subtitles, no? Pero hindi mo rin tinatanggal yung access na sa mga kailangan nito. At sa yung negosyo perspective, hindi rin yan lugi, no? Kasi may market yan, okay? First, ito yung deep to hard of hearing, no? Seniors na hirap na sa audio clarity. No, iba naman, people with auditory processing difficulties, diba? Tsaka viewers na gusto lang masundan yung mabilis na dialogue. At saka yung plus, yung mga gaya ko, na iba ang gusto ng clarity. At yung pati na rin yung kasama na rin ako yung mga viewers katulad ko na gusto ko lang masundan yung mabilis na dialogue. Yan ang gusto kong mangyari. So, yun. At saka, yung another option, no? Yung closed caption devices sa ibang bansa, may devices na pwedeng hiramin yan eh. Let's say yung seat-mounted small screen, di ba? Yung small screen, no? O yung wearable glasses, yung wearable glasses, o app-based captions, di ba? Ang pros dito, hindi nakita ng lahat, so minimal distracting issue, no?
Ang cons dito is kailangan ng budget, maintenance, staff training, sanitation, at saka inventory management, di ba? Kaya ang in the realistic to starts with schedule open captions, so then scale to devices later kung kaya niya. Okay? So, ito ngayon, dagdag ko lang dito, personal ko at gusto ko lang malinaw. Ako kasi mga stories, umabot din ako sa point na umaasa na lang ako sa Netflix o Prime Video o any kind of streaming sites o Disney Plus kahit anong streaming platforms. Kasi may subtitles doon. Okay? Kasi doon ko mas masusundan yung dialogue, lalo na pag mabilis, pabulo, o sabay-sabay yung mga ingay sa eksena. At sana mga stories, hindi lang sa sinihan, pati na rin sa cable TV, dapat standard na rin yung mga subtitles, lalo na sa mga channel, gaya ng HBO, Cinemax, diba? At sa mga, at saka iba pang movie channels, Kasi in real talk, ako rin kailangan ko yung subtitles. Okay? Kailangan ko rin yun. Hindi ito, baka sabihin ka, grabe ka, baka sabihin mo, arte ka lang. Hindi siya, hindi ito arte, ito ay isang practical ito. Okay? Para mas malinaw, mas maintindihan, at mas enjoy yung pinapanood ko ito. Kasi sa mga stories, ang totoo lang, hindi lang deaf o hard of hearing ang nakikinabog sa subtitles. Marami sa atin na moments na mahina yung audio ng TV, maingay yung paligid, di ba? Mabigat yung accent, yun katulad ko, na minsan hindi ko naiintindihan yung mabigat yung accent. Mabilis magsasalita yung characters. Yung naalala ko yung pinanood ko yung Harry Potter that time, wala pang subtitles, talagang hirap na hirap ako nun. Kaya, talagang binalikan ko yun sa HBO. Kasi yung HBO Max dati, meron siyang subtitles doon. Kaya naiintindihan ko na siya. Kaya talagang mabilis yung salita yung characters yan, katulad yan, di ba? Or pangit yung audio mix, yung movie mismo, di ba? Kaya subtitle, tandaan, subtitle is not an extra, they are clarity, di ba? So, ang sino ba ang dapat gumalaw dito? Di yung cinema chains, yung sila yung may control ng scheduling production formats, at saka distributors / yung studios dapat mag-provide sila ng caption version reliability, di ba? Tsaka yung regulators / film bodies / policy makers, kung walang standard, walang pressure yun. At lastly, yung consumers, tayo. Dati kung walang demand, hindi nila uunahin. Okay? Itong diretsong point ko dito, kung kaya mo maglagay ng premium o kaya mo ring maglagay ng open caption schedule, kung kaya mo mag-announce ng midnight screening, kaya mo rin mag-announce ng caption screening. Okay? So, hindi kailangan perfect lahat at kailangan ay simulan ng gawing normal. So, ang thoughts ko dito mga stories, kung viral post na yun, hindi lang simpleng rant, reminder na yun na may mga bagay na tayo i-assume na normal, Pero para sa iba, this is a barrier pala ito. Okay? Kung gusto niya sabihin intrusive tayo, dapat hindi lang yan salita, dapat may implementation. At sa case na ito mga stories, subtitle sa sinihan is one of the simplest most direct ways para gawin fair yung experience, Hindi lahat papayag, may ko-kontra dito. Pero kung lagi tayo matatakot sa konting reklamo, walang mangyayaring progress yan. Okay? So, yun lang mga stories. So, ngayon, tanong ko lang sa inyo mga stories. Dapat ba mandatory ang subtitles sa lahat ng screenings o dapat may scheduled caption screenings muna at bakit? O ito, mas okay ba sa iyo ng open caption sa screen o closed caption device para optional per viewer? Comment down below at papabasahin natin yan. Kung gusto nyo ng ganitong opinionated, logical, translate, stay about commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. And be part of Castores membership plan for as low as 39 pesos a month. Early videos, first one better during videos, at meron din tayo 159 a month at 399 pesos a month. Ito ang mga exclusive videos po para sa mga ka-stories natin ngayon. As always mga stories, thank you and have a great day with stories. Bye!